Kung ikaw ang tatanungin mga tol, no? Bago natin 'to simulan, no, pwede mong pakisagot sa pamamagitan ng comment section sa ibaba. Kung ikaw ay tatanungin, no, pabor ka ba kung tayo'y magpapadala ng mga warships, no, dito sa West Philippine Sea? Kasi ang sinasabi ng iba, nababasa ko sa comment, ano 'yan? Bakit pa tayo bumili ng warship? Ano 'yan, pan-display lang? No, pan-display lang ba yan? Bakit hindi natin ipapadala? Bakit hindi natin ipapadala sa West Philippine Sea para magpatrolya, para layag-layag doon at bantayan ang ating soberanya? 'Di ba? Bakit sinasabi wag magpadala ng warships para daw hindi tumaas ang tensyon? Atin naman 'yan eh. Tayo nagki-claim niyan, ba't di natin mapanindigan? Ngayon, kung ikaw tatanungin ko, pabor ka ba kung tayo ay magpapadala ng warships, no, sa West Philippine Sea? Kasi dito sa balitang panonoorin natin mga kapatid mula rito sa PTV Philippines, no, ang sabi ni DND Secretary Teodoro, pabor daw siya mga tol sa hindi pagpapadala ng warship sa West Philippine Sea. No, yan ang ating panonoorin mga tol. Bigyan natin to ng reaction video at alamin natin kung ano ang kanyang dahilan, bakit siya pabor na hindi tayo magpadala ng mga warships, no, sa West Philippine Sea. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Pabor si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wag nang magpadala ng mga warship sa West Philippine Sea. Si J.M. Pineda ng IBC13 sa Balitang Pambansa. Sa gitna ng mga pangaras sa West Philippine Sea ng China, pabor si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa pahayag ng Pangulo. Tandaan natin mga tol, higit na mas nakakaalam ang mga taong to kesa sa atin na mga nanonood lang ng balita. Kung ano ang nararapat na ikabubuti ng ating bansa at mga bagay na nakakainis man pero alam nating hindi makakabuti sa ating bansa, mas pinipili nila syempre yung makakabuti sa ating bansa. Mas alam nitong mga taong to mga tol kesa sa ating mga nanonood. Kaya bago ninyo sila batikusin mga tol, dapat isipin nyo muna yun. Oo nga, no? Bakit kaya nasasabi nito mga to yung mga ganito mga bagay? Mas may nalalaman sila kesa sa atin. Kahit na sabihin natin, dapat ipadala natin mga warships natin dyan, tapatan natin itong China, makipagsabayan na tayo sa kanila. Alam na alam nila mga tol kung ano yung dapat at hindi dapat. Na wag nang magpadala ng mga warship ng Philippine Navy sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero pagtitiyak nito, nakabantay pa rin daw ang hanay ng AFP sa bahaging ito. Ay susunod kami sa kahit anumang utos niya. Policy decision yan eh. Sa kabilang dako nito, hindi tumitigil ang pagpapatrolya naman ng ating mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy doon sa West Philippines. Tuloy-tuloy din naman yan eh. Ito ay policy decision ng ating Pangulo. Susunod ang armed forces. No? Okay? At the end of the day, hindi ito strategiya ng militar, political decision ito. No? Okay. Wait lang. Mga tol, wala pa akong naririnig na ang sabi ni DND Secretary, pabor ako, yun ang tama, yun ang dapat. Ang sabi niya, mga tol, kung ano ang desisyon ng Pangulo, susunod sila kasi may tinatawag tayong chain of command. Siyempre, at alam naman natin ang Pangulo natin, siya ang tinatawag nating Commander-in-Chief, no? Ang sabi niya gano'n mga kapatid, balikan natin yung sinabi niya. Ating Pangulo, susunod ang armed forces, no? At the end of the day, hindi ito strategiya ng militar, Ang sabi niya, at the end of the day, hindi ito estratehiya ng militar. Ito'y political decision, sabi niya gano'n. Mga tol, ito'y hindi daw estratehiya ng militar. Ito'y political decision which is kailangan pa rin nilang sumunod kahit na ito'y hindi ang strategy ng AFP, no? So hindi ko pa naririnig yung sinasabi niyang pabor na sa sarili niya pabor siya. Ang naririnig pa lang natin ay dahil sa utos ng Pangulo na wag magpadala ng mga warship, yun ang gagawin nila. Magkaiba kasi yung sariling diskarte at sariling paniniwala at paninindigan kesa doon sa susunod ka, sang-ayon man o hindi sa gusto mo, magiging masunurin ka dahil yun ang dapat mong gawin bilang kinatawa ng ating sandatahang lakas o depensa ng DND o Department of National Defense, siyempre susunod ka sa mas nakakataas sa'yo. Diba? So,
tuloy-tuloy natin. Baka nga naman sabihin niya, hindi, pabor siya, personally pabor siya sa wag papapadala ng mga ng mga warships. Forces, no? At the end of the day, hindi ito strategiya ng militar, political decision ito, no? Under the principle of civilian control, no? Hindi rin daw tataas ang tensyon kung walang presensya ng mga warship sa lugar. Sa kabila niyan, naniniwala si Teodoro na walang plano ang China na tumigil sa pangaras na ginagawa sa mga barko ng Pilipinas At yun din ang pinaniniwalaan nating lahat. sa West Philippine Sea, lalo pa at kilala ang bansa nila sa pananakop. Kaya dapat daw matuto tayong manindigan sa ating teritoryo. Hindi titigil yan hanggat hindi tayo manindigan na meron tayong laman, no? Nasa saligang batas natin na hindi tayo pwede na hindi manindigan. Kaya nga ang ating Pangulo, talagang ang utos niya, huwag tayong bumigay. Kinakailangan din naman Parang at the back of of his mind, mga tol, may gusto siyang sabihin. Hindi titigil yan hanggat wala tayong laman o hindi tayo manindigan. Pero paano mo igigiit yung paninindigan na yun, mga tol, kung iwas ka lang ng iwas? Diba? For example, mga kapatid, let me clear myself. Ayaw natin ng gera, mga tol. Bibigyan lang ako ng explanation. For example, may nambubulas sa'yo. Diba? May nambubuli sa'yo. Lagi kang binabatok-batukan. The more na hinahayaan mo yan, babatok-batukan ka pa rin yan. Diba? Pero pag ikaw, nagpalaki ka ng katawan, nagpalakas ka, mga tol, talagang, alam mo yun, naging halimaw ka rin, tapos palagan mo, sapakin mo bigla. Diba? Titigilan ka na yan, mga tol. Diba? Ganun naman yan eh. Katulad ng ibang mga bansa na binubulas-bulas ng China, pumapalag. O hindi na nila nahaharas. Diba? Pumapalag eh. Pero etong sinabi ni National Defense Secretary Teodoro, balikan natin, mga tol. I-analyze lang natin yung sinasabi niya. Tayo manindigan. Balikan tumigil sa natin. pangaras na ginagawa sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo pa at kilala ang bansa nila sa pananakop. Kaya dapat daw matuto tayong manindigan sa ating teritoryo. Hindi titigil yan hanggat hindi tayo Hindi titigil yan hanggat hindi tayo manindigan na meron tayong laman, no? na meron tayong laman. Anong klase yun, mga tol? Hindi yung basta naninindigan kami kasi iba yung salita sa gawa. Kahit pa ulit-ulit nating sabihin ng salita, amin yan, amin yan, amin yan. Pero kung wala tayong aksyon, wala tayong ginagawa, hindi titigil yan, mga tol. Hindi nga sila tumitigil kasi puro lang tayo salita eh. Puro lang tayo ngak-ngak eh. Kaya hindi sila tumitigil. Kaya sinasabi, hindi titigil yan hanggat meron tayong laman. Sabi niya gano'n. Anong klaseng laman yun? Tigil yan hanggat hindi tayo manindigan na meron tayong laman, no? Nasa saligang batas natin na hindi tayo pwede na hindi manindigan. Kaya nga ang ating Pangulo, talagang ang utos niya, huwag tayong bumigay. Kinakailangan din naman na maging handa sa pagpigil ng Pilipinas sa pagsakop ng China sa ating teritoryo. Kabilang nga sa hakbangin ng ahensya ay ang pagpapalawak at pagpapatuloy ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines para makasabay sa mga banta sa seguridad ng Pilipinas. Kailangan pa natin talaga ng masinsinang karagdagang modernisasyon. Hindi lang sa kagamitan, ngunit sa support facilities nito, katulad ng mga base militar. Kulang tayo. Nakabili nung araw ng mga kagamitan na ang support systems nagkulang ng pagtatalaga. Ngayon, hinahabol natin muna ang pundasyon and then tuloy-tuloy ang modernization. Handa rin naman ang DND sa pagtulong sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagprotekta sa mga Pilipinong mangingisda. Kasama naman sa modernization ay ang pagtutok sa cyberspace kung saan posibleng pasukin na rin ng kriminalidad. Mula sa IBC. Okay, so mga talo, 'di ba wala tayong narinig na sariling explanation ni DND Secretary na magsasabing pabor siya na hindi magpadala ng warships sa West Philippine Sea. Ito, mga tol, haka-haka lang to . Ito'y ano lang natin na parang gusto niya magpadala ng warship dito sa West Philippine Sea, pero kailangan niyang sumunod, mga tol. Sabi niya nga, at the end of the day, hindi to strategy ng AFP. Siyempre, mga tol, iba ang strategy ng AFP pag sundalo, iba training ng mga yan. Ito'y political, political decision.
Yung mga politiko, mga tol, di naman sila mga sundalo. No, parang sa ano lang 'yan kung ano yung sa tingin mong ikakabuti ng babansa. Pero kung ang mga sundalo tatanungin mo, laban kung laban. 'Di ba? Kaya nga kami sundalo eh. Kaya nga kami nagte-training magpaputok ng missile eh. Kaya nga kami nagte-training magpaputok ng baril at makipaglaban eh. Tapos biglang sasabihin wag sumugod mga tol, umiwas. Para saan pa yung training namin, 'di ba? Kumbaga, ang sinasabi rito ni Department of National Defense o Department of National Defense, yon, Secretary Gibo, ito'y hindi estratehiya ng mga sundalo. Ito'y political decision which is kailangan nilang sundin. Pero kailangan manindigan ng Pilipinas kasi hindi daw titigil itong China hanggat hindi tayo naninindigan na may laman. Anong klase yung may laman na yon, di ba? Ibig sabihin mga tol, magpapakita tayo ng pangil. Hindi pwede yung naninindigan tayo ng bay salita lang, puro protesta. Kasi mula nung maupo mga tol, ang Pangulong Marcos, 200 na yung protest natin sa China, wala namang nangyari kasi puro dada lang yun, puro protestang ganhangin lang yun. Pero kapag talagang papalagan natin sila, magpapadala tayo ng ating barko, ng ating mga puwersa, baka sakali mga tol. Kasi kung naalala ninyo, ang gusto nga gawin ni Chidoro mga tol is palawigin pa itong Mutual Defense Treaty. Diba? Yan ang gusto niya, palawigin pa yan. Yung tipong water cannon pa lang is pwede nang ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. Diba? Yun ang gusto niya. Diba? Hindi natin mga kapatid, hindi natin nakita, hindi natin napanood na nagsasabi siyang pabor ako na wag ipadala ang mga barko natin kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganon, bla bla bla. Walang ganun eh. Ang sinabi niya, kailangan nilang sumunod, no, sa utos ng Pangulo, mga tol. Ano sa tingin ninyo? 'Di ba? Ano sa tingin ninyo? Ako parang sa napanood ko dito sa napanood ko, ang gusto mangyari sana kung si Teodoro lang ang masusunod, ang gusto niya mangyari, magpadala tayo ng mga barko. 'Di ba? Ipakita natin sa China yung puwersa ng Pilipinas. Parang ganoon ang gusto niya mangyari, mga tol. 'Di ba? So ito, balita mula sa News 5 Everywhere. Muling nanindigan ang Pilipinas mga tol sa soberanya natin sa Baho de Masinloc. Kumbaga, pinalagan natin etong ginawa ng China na pagsasubmit ng chart sa United Nations na nagsasabing nasasakop ng kanilang teritoryo etong Baho de Masinloc. Panoorin natin to mga tol. Muli namang nanindigan ng Pilipinas sa soberanya ng bansa sa mga lugar sa West Philippine Sea na pasok sa Exclusive Economic Zone. Partikular dyan, ang Baho de Masinloc kung saan kamakailan lang may ilang insidente na umano'y panghaharas ng China. Ginawa yan sa United Nations General Assembly sa New York ng Philippine Mission to the United Nations na pinangunahan ni Ambassador Antonio Lagdameo. Pinakilala rin ni Lagdameo ang dalawang landmark na batas ng Pilipinas, ang Maritime Zones Act at ang Archipelagic Sea Lanes Act na nakahanay sa mga patakaran sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pinuna naman ni Lagdameo ang pangaangkin ng China sa Baho de Masinloc at sinabing labag ito sa UNCLOS. Yan yung sinasabi natin mga tol, na kasinungalingan ng China. Yung mga baseless accusation daw sa kanila. 'Di ba? Paano mo masasabing baseless? Ang pinanggagalingan mismo ng mga inaakusa sa kanila is yung tahasan nilang paglabag sa batas sa karagatan. Pero agad pumalag si Chinese Ambassador Wang Xilian. Yan, yung sinungaling na. Hindi raw nananakop ang China at hindi sila nag-uudyok na magkagera. Gate pa ni Ambassador Xilian, dinaan pa rin sa konsultasyon at dialogo ang maritime differences ng China at Pilipinas. Basta sobrang sinungaling niya mga tol, sobrang sinungaling. We have never provoked a war, started a proxy war, or occupied 1 inch of others' land. When Di ba? Napakasinungaling. we are baselessly accused Malamang ayaw lang magsalita ni Secretary Gibo, pero buwisit na yun sa mga pinagsasasabi nito. Nanggigigil na yun mga tol sa pinagsasasabi nitong Chekwan to. of being a security threat by former colonialists and aggressors. We can't stand the test of the history. Baka nga kung si Gibo Teodoro pa magiging presidente mga tol, baka mas
Alam mo yun, mas matapang pa mga tol. Pero syempre, ang sabi nga ni Professor Renato Castro, kung magpapadala ang Pilipinas ng warship is magpapadala din ng China. At kung ilan ang ipadala natin, pwedeng gumanti ang China ng pagpapadala ng 5 o 10 beses pa na mas marami sa ipapadala natin. Diba? Napakahirap na desisyon kasi mga tol, sa totoo lang. Napakahirap na desisyon. Anyway, kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba o hindi na magpadala tayo ng warship sa West Philippine Sea? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.